Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay Pinsala. ang mga unang balita. Kanselado na ang face-to-face classes ngayong araw mula kinder hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan sa Quezon City bilang pag-iingat sa habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. May unang balita live si James Agustin. James. Ivan, good morning. May ilang estudyante nitong Quirino Elementary School dito sa Quezon City na nakapasok na bago pa i-anunsyo yung class suspension ng lokal na pamahalaan kanina. Pasado alas 5 ng umaga na mag-anunsyo ang Quezon City Government na suspendido ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan dahil sa posibleng epekto ng habagat na pinaigting ng bagyong Inday mula yung kindergarten hanggang grade 12. Kabilang din ang klase sa Child Development Centers at Alternative Learning System. Sa mga pribadong paaralan at higher education institutions, nakabatay sa pamunuan ng eskwela ng suspensyon ng klase. Sa Quirino Elementary School, may mga estudyante na nakapasok na dahil alas 6 ng umaga ang kanilang klase. Kaya bumalik ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak. Mayroon din namang ihahatid pa lang sana pero umuwi na. Ilang estudyante ang wala pang sundo kaya kinokontak na ng kanilang teachers ang mga magulang. Sabi ng ilang magulang, sana mas inaga ng suspensyon lalo't inaasahan ng masamang panahon. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, online classes munang ipatutupad ngayong araw. Pasok niya po is 6 a.m. Pero in-announce po sa group chat po namin ng 5:38. Pag ganong oras po kasi nasa biyahe na po kami. Mas okay naman po yun na, na i-suspend kaysa po magkasakit yung mga bata pag umulan po. Pagdating ko sa kanila, pagbalik ko doon, sabi cancel na daw. Kaya hinintay ko naman sila dito. Dalawang anak ko pa nasa loob pa eh. Kagabi pa dapat, nag-alaunsa sila para hindi na yung mga bata. Ang mangyayari doon sa ating mga estudyante na wala pang sundo ay syempre ipapakontak sa ating mga teachers yung mga magulang nila. Mag-online classes sila, sa mga wala ay magbibigay na lang ang mga teachers natin ng mga activity through group chats nila, messenger chat. Yeah. Samantala, Iban, sa mga oras na ito ay nakauwi na yung mga estudyante na nadatnan natin dito sa eskwelahan, maging yung kanilang mga guro. At sa lagay na panahon, ngayong alas 7 po ng umaga ay nakakaranas ng pag-ambon dito sa area ng Quirino Elementary School. Yan muna yung latest mula po dito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga rescue equipment, pati ang mga evacuation centers sakaling kailanganin kapag lumakas ang ulan dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer, good morning. Maris, good morning. Nasa likuran ko ang ilang rescue equipment na gagamitin ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office kung sakaling kailanganin sa pagbaha o kung sakaling bumaha at kailanganing magsagawa ng paglikas sa lungsod. Naka-heightened alert na ang Manila DRRMO dahil sa posibleng epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Nakalatag na mga equipment at sasakyan ng MDRRMO na gagamitin sa oras na kailanganin magsagawa ng rescue operation. Meron po tayong mga life vest, may bangka po tayo, may malalaking truck for evacuation. Meron tayong tower light kung abutin man ng operation sa gabi. Meron din tayong chainsaw kung sakaling may mga fallen trees sa mga daan ng lugar. Ayon pa sa MDRRMO, wala pa naman sa ngayong mga residente na kailangang ilikas pero nakahanda na ang mga evacuation center sa lungsod. Patuloy rin daw silang nakamonitor sa mga mabababang lugar na posibleng bahain oras na lumakas ang ulan. Itong Isla Puting Bato, Parola, Baseco, ganyan. Tsaka pag mataas naman ang pagbaha dito sa area ng Damka. Ngayon pong Biyernes, naka-experience tayo mga hinang pag-ulan. Buong maghapon po, may chance ang lalakas, hihina. Hanggang Sabado, hanggang Linggo po. Suspendido ang face-to-face classes mula kinder hanggang grade 12 sa public at private school sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Maris, mula kagabi nakaranas ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Pero wala pa namang namomonitor ang MDRRMO na pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod.
At yan una balita, ko po si Jomer Apresto para sa GMA News. Kabi-kabilang flash flood ang nanalasa sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat dahil sa malakas na ulan. Sa barangay Colube sa Palimbang, pahirapan ang pag-rescue sa mga residente sa gitna ng matinding ragasan ng tubig. Gumamit ng lubid at salbabida mga rescuer para itawid ang mga stranded na residente sa lampas tuhod na baha. Sa barangay Baluan naman, nagmistulang ilog ang ilang lugar dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang mga bahay. Ayon sa mga residente, malakas na ulan at pag-apaw ng sapa ang dahilan ng baha roon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Palimbang, mahigit 2,000 pamilya ang ligtas na nailikas at nadala sa mga evacuation center. Binaha rin ang Santa Clara Central School sa bayan ng Calamansig. Pumasok ang tubig sa mga silid-aralan. Naisalba naman ng mga guro ang ilang gamit gaya ng mga upuan at mga libro. Patuloy ang pagpapalikas sa mga apektadong residente sa mga lugar na apektado ng masamang panahon sa Sultan Kudarat. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat na hinahatak ng bagyong Inday ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Umabot po sa probinsya ng Cebu ang matinding ashfall mula sa pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe, good morning. Maris, patuloy pang inaalam ng Canlaon City LGU sa probinsya ng Negros Oriental ang lawak at danyos ng dulot ng volcanic ashfall ng muling pagputok ng Bulkang Canlaon kahapon ng umaga. Ang ashfall, ramdam at umabot dito sa Central Cebu. Alas 7:33 Huwebes ng umaga, sumabog ang Bulkang Canlaon na ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Nakapagtala ng seismic at infrasound records dark ray plume na umabot ng 2,000 hanggang 3 kilometro galing sa summit crater. Nadala ito sa hangin papunta sa General East ayon sa PHIVOLCS. Ang inilabas na pyroclastic density currents o PDC, bumaba at dinala sa hangin papunta sa southeastern bahagi na nakunan sa video ng Upper Pantal Observation Station sa Canlaon City. Nanatiling na sa alert level 2 ang Canlaon at binawalan din ang mga tao na pumasok sa 4 na kilometrong radius na permanent danger zone. As of now, ang among mga tao na train na po sila sa tungod nga frequent volcanic eruption nga wala sila face mask, wet cloth na lang ang ilang gamiton. But as of now, wala na may ashfall. Sa video ni Mary Ann Javierto, kitang-kita ang mga abo sa kanilang bakuran. Punong-puno din ng ashfall ang ilang motorsiklo. Sa video ni Ling Diamante, nag-zero visibility ang dadaanan sa Canlaon City dahil sa ashfall. Ayon kay Mayor Cardenas, lahat ng mga barangay sa lungsod nakaranas ng ashfall. Kasama sa apektado ang mga pananim ng Canlaon City na vegetable basket ng Negros Oriental. Gustong malaman ng alkalde ang epekto nito sa water source ng lungsod. Ato sang i-assess ug unsa atong mahimo sa kada barangay kay murag dili magyud kaayo siya ingon nga grabe dakog damage. Gawas lang sa mga pananom no kay medyo ang mga tanom nato ani medyo makompormiso gyud. Dahil sa naranasang ashfall matapos pumutok ang Bulkang Canlaon, nagkahamog at nabalot sa makapal na ulap ang bulubunduking bahagi ng Talisay City sa Cebu. Laking gulat ng mga guro sa Haclopan Elementary School nang makita ang abo sa kanilang mga kagamitan. Dito ko sa among faculty room, na ako gi-encode. And then, na-feel ko nga nung hait kaya akong inihikap. So ako siyang gitrapuhan ang akong laptop. Then, after a few seconds, baga na po ng abog. So, siya ko, nagkuhan ko sa surrounding balay, man siya marag foggy, something ni smog. Kita gina mo ang katong dagom nga langit, abi na ko ganang uwan lang. Marag kuhan dito siya, marag dagi dito sa ashfall na dito siya. Nikusog ba ng hangin, mao to nga ang abo ni abot gyud diri dapita. Ayon kay Joel Sisa, Operations Head ng Talisay CDRRMO, pasado alas 9 nang makatanggap sila ng ashfall concern call mula sa mga bulubunduking barangay ng lungsod. Kasama na rito ang mga guro mula sa iba't ibang paaralan. Upland Barangay through our community first responders nitawag diri ni report nga naa nay mga abog then wa sila kaybaw unsa ni nga abog mo to ilang i-clarify
And nagsunod-sunod na din ang tawag from Upland Barangay. Among giklaro lang yun sa Facebook National nga mao good because of the eruption of Canlaon. That's why we experiencing the raining dust because of the kanang monsoon haze. Rapdam din ang ashfall sa lungsod ng Cebu. Kaya't nagbabala ang Environmental Management Bureau ng DENR na posibleng lumala pa ang nararanasang ashfall. Naabutan ng GMA News ang rekorida o ang pag-iikot ng BFP sa Barangay San Nicolas proper. Pinaalalahanan nila ang mga residente na huwag lumabas sa kanilang mga bahay. At kung lumabas man, magsuot ng face mask. Namamahagi din ang mga barangay responder ng face mask. Ang sa mata, sir, niya. Pagsud ako diri, kanang napuling ko ba? Niya. Mura siya kanang puti. Moto, nibalik kong sud, nipalit kong mask. Bakas ang ashfall sa mga nakaparadang mga sasakyan sa tabi ng kalsada. May ibang residente na nagrereklamo na mahapdi ang kanilang mga mata. Ang iba nahihirapan sa paghinga. Nagmask ko kay tungo sa abog pa, grabe kayo, abi na kong sasunog. Diri sa to, dili di ay. Kinumpirma ng Environmental Management Bureau ng DENR na ang ashfall mula sa pagsabog ng Bulkang Canlaon ang nakarating sa Central Cebu. This is the Canlaon. So, ang trajectory gyud nga hangin gikan sa Negros Oriental nga part, specifically sa Canlaon, is padong diri sa Central Cebu. So, same gihapon og na monitor ang pag-asa. Maris, bunsod ng naranasang ashfall at para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Patuloy na nagkansila ng face-to-face classes ang nasa 22 LGUs dito sa Central Cebu mula sa nursery hanggang sa high school. Magsasagawa rin ng paglilinis sa iba't ibang paaralan ngayong araw. Maris? Dagang salamat, Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Dumating kahapon sa Senado si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na nais paharapin ng prosekusyon sa impeachment trial. Nagbigay siya ng maikling pahayag ng sinubukang tanungin ng media. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Dumating sa Senado ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Nakipagpulong siya sa Senate Secretary na nagsisilbing clerk ng impeachment court. Paglabas ni Lopez matapos ang 1 oras, hindi siya direktang sumagot sa mga tanong ng media. Pero nagbigay siya ng maikling pahayag. Good morning everyone. Good morning. Prepare for Typhoon Inday. Maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Mag-ready lang tayo. Para sa bagyo ha, hindi dun sa impeachment kasi nakahanda naman po yung prosecutors. Matagal na nakahanda. Sa impeachment trial, pinalabas ng depensa ang bahagi ng online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 2024 kung saan makikitang umiiyak si Lopez habang nakadetene noon sa kamera. My life is being threatened. Natakot ako, I feared for my life. Paliwanag nila, ito ang nagbigay konteksto sa mga sinambit ng pangalawang Pangulo. Isa si Lopez sa 3 testigo na ipinatatawag ng prosecution sa pagpapatuloy na impeachment trial sa susunod na linggo. Ayon kay impeachment court spokesperson attorney Reggie Tonggol, na iserve na ang sabina kay Lopez. Makikita rito ang mga katagang fail not na nangangahulugan daw na mahigpit ang utos na dumalo ito sa pagdinig. Pag pinasabpina ka, wala kang karapatan tumanggi except for certain exceptions, no? Pag hindi ka sumunod doon, mako-contempt of court ka. Will you be attending, ma'am? The trial next week po, ma'am. Good morning, everyone. Sabi ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court, Attorney Renato Bantug, ang pulong kay Lopez ay tungkol sa ilang bagay na inaayos para sa defense team ng Vice Presidente. Purely administrative. Napag-usapan rin daw ang security arrangement sakaling bumisita uli si Duterte sa Senado gaya ng ginawa niya nitong Martes nang makipag-meeting sa kanyang mga abogado. Sabi ko, we're always ready to coordinate, no? In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.
Nananawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na tigilan ang anyay pamumulitika. Itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Sabi ng BC, dapat tutukan ng pamahalaan ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Matagal na raw itong hinihintay ng mga Pilipino. Mensahe naman niya sa publiko, huwag mawala ng pag-asa dahil may mangyayari daw na pagbabago sa bansa. Susubukan namin kunan ng pahayag Malacanang kaugnay sa sinabi ng BC. Umalma ang ilang ahensya ng gobyerno dahil pati Batanes inaangkin ng ilang Chinese scholars. Ayon kay maritime expert at Sea Light Director Ray Powell, itinuturing ng Chinese scholars na natural extension ng Taiwan ang Batanes. Kaya sinasabi nila na China ang may sovereignty sa Batanes. Lumabas din yan sa article ng Chinese state-run news site na NewsGD. Sabi naman ng ating Department of Foreign Affairs, walang duda na ang Batanes ay parte ng Pilipinas. Hindi na raw papatula ng Pilipinas ang anilay revisionist claims ng Chinese scholars. Tinawag ding kalokohan at kasinungalingan ng iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ang sinabi ng Chinese scholars. Sinusubukan pa makuha ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. And it's ludicrous. We should really debunk and counter all these lies. Otherwise, kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again.